kami narito ay magpapangaral sa salita ng Diyos dito sa nakasulat sa John 3:16. Mahal tayo ng Diyos kaya binigay niya ang kanyang buhay sa cross para sa ating katubusan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou be saved. Jesus saved sinners. May binibigay po kaming babasahin at yan po ay libre lamang. Dahil sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Sabi naman po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi naman po sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi naman po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Jesus saves sinners. Gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Kami po ay taga-Emmanuel Fundamental Baptist Church at kami po ay naparito upang magbahagi ng libreng kaligtasan, magbahagi ng salita ng Diyos. At kung meron man po kayo nakikita na katulad na aming ginagawa at humihingi ng salapi galing sa inyo, hindi po namin sila kasamahan. Sapagkat sabi ng Bible, kasamahan sila ni Judas Iscariote. Kaibigan, hindi rin kami naparito upang itaas ang aming reliyon. Dahil wala pong reliyon na makapagligtas sa tao, kundi si Jesus Christ lamang po mga kaibigan. Kahit anumang reliyon mo kaibigan, Kristiyano ka man, Katoliko ka man, Iglesia ka man, kung wala sa puso mo ang Panginoon, impyerno pa rin ang atungan ng iyong kaluluwa. Kaya kaibigan, sabi nga ng John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Kaya kaibigan, si Jesus Christ lamang po ang makapagligtas sa tao, hindi ang sarili nating gawa at hindi ang sarili nating reliyon, kaibigan. At sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayong tao sa mundong ito ay makasalanan, sabi ng Bible. At kahit ang pangalan mo ay si Perfecto, ang middle name mo ay totoo, ang apelido mo ay diretso, kailangan mo pa rin si Kristo upang hindi ka mapuntang impyerno. Kaibigan, walang perfecto sa mundong ito, sabi ng Bible. At alam niyo ba ang kabayaran ng kasalanan? Sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Bible. So ibig sabihin mga kaibigan, lahat tayong tao sa mundong ito ay makasalanan, lahat tayo ay darating sa tinatawag nating kamatayan. Walang taong makakaligtas sa kamatayan, kaibigan. Kaya hanggat malakas ka pa, hanggat nabubuhay ka pa sa mundong ito, kaibigan, magdesisyon ka. Alamin mo kung saan patungo ang iyong kaluluwa pag dumating ang araw ng iyong kamatayan. Dahil dalawa lang yung patutunguhan natin kapag tayo namatay, yun ang langit at impyerno. Kung gaano po katotoong merong lugar ng taytay, ganun din po katotoong merong lugar ng langit at impyerno. Kaya kaibigan, isure mo na sa langit talaga patungo ang iyong kaluluwa pag dumating ang araw ng iyong kamatayan. Dahil wala pong taong nakakaalam kung kailan siya mamamatay. Paano kung bukas, kaibigan? Paano kung mamaya, kaibigan? Kaibigan, dapat ngayon pa lang, hanggat naririnig mo tong salita ng Panginoon, kaibigan, tanggapin mo ang Diyos sa iyong puso. At kaibigan, sabi nga ng Bible, may regalo ang Diyos. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ na ating Diyos at sariling tagapagligtas. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, kaibigan. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang ipako sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan
Sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa kundi sa langit. Kaya kaibigan, madali lang ang kaligtasan. Una, pagsisiyan, manampalataya ka na si Jesus Christ ang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangalawa, tanggapin mo ang Diyos sa iyong puso. Pangalawa, pagsisiyan mo ang iyong mga nagawang kasalanan. Pangatlo, tanggapin mo ang Diyos sa iyong puso. Kaibigan, ganun lang kadali ang kaligtasan. Kaya kaibigan, kung tinatanggap mo ang Diyos sa iyong puso, pwede ka sumabay sa panalangin na ito na may kasamang pananampalataya dahil ang pananampalataya ang makapagligtas sa iyo. At sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa inyong mga salita na aking napakinggan. Salamat po, Panginoon, sa libreng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Nanampalataya po ako, Panginoon, na kayo po ang aking Diyos at sariling tagapagligtas. At pinagsisihan ko po, Panginoon, ang aking mga nagawang kasalanan sa aking iniisip, ginagawa at sinasabi. Linisin niyo po, Panginoon, ang aking puso't isipan. At binubuksan ko po, Panginoon, ang aking puso. Tuloy po kayo, Panginoon, sa aking puso. Nawa, tulungan niyo po ako makapaglingkod na sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ito lang po aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aking Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Ngayon kaibigan, kung sino mang sumabay sa panalangin na yun na may kasamang pananampalataya, sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ibig sabihin kaibigan, kung sino mang tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, ay siya bibigyan ng power ng Panginoon na maging anak ng Diyos. Kaya kaibigan, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay anak ng Diyos. Ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos kung ikaw ay tunay na sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus. At hindi rin po tayo maliligtas ng ating sariling gawa. Sabi nga ng Titus chapter 3 verse 5, but as men, Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy save us, by the washing of regeneration and renewing of Holy Ghost. Ibig sabihin kaibigan, hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa, sa ating mabubuting gawa. Naligtas tayo dahil sa awa ng Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Jesus save sinner, to God be the glory. Po nang inaabot ng tinig na ito, kami lamang po ay naririto upang mga bahagi ng salita po ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ang sabi nga po ng Bible sa Book of Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo sapagkat tayo po ay lubos niyang mahal. Sabi nga po ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaibigan, ang Panginoong Jesucristo po ay bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao sapagkat tayo po ay Kanyang mahal. Sapagkat nais po niya tayong iligtas. Sapagkat tayo po ng tao, ako, ikaw na nakikinig. Kaibigan, lahat tayo ay makasalanan according to the Bible. On the book of Romans chapter 3 verse 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaibigan, lahat ng tao ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, hindi tayo nakarating sa kalulatian ng ating Panginoon. Ngunit kaibigan, alam mo ba na ang kasalanan at ay kabayaran according to the Bible? Ang iyong pagnanakaw, ang iyong pangungupit, ang iyong pakikiapid, ang iyong pagsadyos-dyosan, lahat ng yan ang may kabayaran according to the Bible on the book of Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaibigan, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang Panginoong Jesucristo po ay may kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, sabi nga ng Bible, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith.
and that not of yourselves. Kaibigan, wala nang ibang makapagligtas sa iyo. Hindi ang iyong gawa, hindi ang iyong mabubuting gawa. Kaibigan, ang mabuting gawa ay mabuti po sa kapwa. Ang mabuti pong gawa ay po yan para sa ating Diyos. Pero hindi po yan ang kaparanan ng ating kaligtasan. Only the Lord Jesus Christ lamang po. Ang sabi nga po ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one cometh unto the Father by me. Ayan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala pong ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Hindi po ang ating relihiyon, sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkatawang relihiyon, sapagkat hindi po relihiyon ang kanyang ililigtas. Ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkatawang baboy, sapagkat hindi po hayop ang kanyang ililigtas. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagkatawang tao, sapagkat tao po ang kanyang ililigtas. Kaibigan, pinadali na lamang ng Panginoong Jesucristo ang iyong kaligtasan, sapagkat kung relihiyon ang makapaligtas sa iyo, bakit pa bumaba rito ang ating Panginoon Jesucristo at nagpapako sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong kasalanan kung kaya ka naman paligtas ng iyong gawa o ng iyong relihiyon? Correct. Kay katotohanan, walang relihiyong makapagligtas sa iyo kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At kung gusto mo makatanggap ng kaligtasan na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan mo lamang manalig at manampalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya kaibigan, sinaabot ng tinig na ito, kung sino man po sa inyo gustong tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas, maaari niyo pong sabayan ng panalangin na ito at isipin po ninyo ang panalangin na ito ay kayo lamang at ang Panginoong Jesucristo ang nag-uusap. Sabihin mo, kaibigan, kayo pumikit, sabihin mo sa ating Panginoong Jesucristo ng buong pananampalataya mo. Sabihin mo, kaibigan, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako isang makasalanan at dahil sa aking kasalanan ay hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa lugar ng impyerno. Panginoong Hesus, nananampalataya ko na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang makakapagligtas sa akin. Panginoong Hesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Pasok ka po sa aking puso, Panginoon. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari sa aking buhay, Panginoon. Tulungan niyo po ako na makapaglingkod sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ang lahat po nito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Panginoon, mga kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin na iyon na may kasamang alig at pananampalataya, ang sabi po ng Bible sa book of John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of even them that believe on His name. Kaibigan, katotohanan na sinasabi ng Bible, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat malinaw po na sinasabi ng Bible sa book of John chapter 1 verse 12 na kung sino lamang ang tumanggap at nanampalataya sa Kanya, siya lamang po ang binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya kaibigan, sa oras na ito, kung ito man ay sumubay sa panalangin na iyon, kung may kasamang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, Bible, ikaw ay binigyan na ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang aming pangangaral sa inyo, mga kaibigan. Jesus save, sinners, to God be the glory po. Ay naparito upang ibahagi ang libreng kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Ngayon, alam niyo naman na ang tao ay dumadako sa tinatawag nating kamatayan. Bakit nga ba dumadako ang tao sa tinatawag nating kamatayan? Dahil ito sa mga nagagawa nating kasalanan. Ibig sabihin, maliit man o malaki, kasalanan, ay ang kabayaran nito ay kamatayan. Dahil sinabi ito sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan at dahil sa kasalanan, dumadako ang tao sa tinatawag nating kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Then sinabi rin sa John 3 verse 16 for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lamang kamahal tayo ng Panginoon, kaya binigay niya ang buktong niya anak na si Jesus upang ipako sa krus. Ngayon, ang gagawin na lang natin, manampalataya tayo kay Jesus at tanggapin natin siya sa puso natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Na nangangaral ng
ng salita ng Diyos na libre. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi naman po sa Romans 3:23, For all have sinned and come short for the glory of God. Sabi naman po sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi naman po ng John 14:6, Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kami po'y patuloy na mangangaral ng salita ng Diyos. For all have sinned and come short to the glory of God. Sabi naman po sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kami po ay patuloy na mangangaral ng salita ng Diyos.